Sa isang mundo kung saan ang halaga ng tao ay madalas nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka at ang ningning ng kanyang pag-aari, may isang kwentong nagkukubli. Isang salaysay na magbubunyag sa tunay na esensya ng dignidad, pagmamahal at ang kapangyarihan ng pananampalataya sa sarili. Humanda kang masilayan ang pagbalikwas ng kapalaran, ang pagguho ng pagmamataas, at ang isang pagdating na magpapabago sa pananaw ng lahat tungkol sa tunay na yaman at marangal na puso. Ito ang kwento ng mag-ama na mahirap, na inapi. Ngunit sa huli ay nagpakita ng isang sorpresa na yayanig sa kanilang mundo. Sakay ng isang Lamborghini. Sa isang lipunang kadalasang binibigyan ng halaga ang yaman at katayuan, madalas nating makalimutan ang tunay na esensya ng dignidad at pagpapahalaga sa kapwa. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka, kundi sa tatag ng kanyang kalooban at sa pagmamahal na ibinibigay niya sa kanyang pamilya. Ihanda ang inyong mga puso sa isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pag-asa, at isang sorpresang magpapabago ng pananaw sa kung sino ang tunay na mayayaman at marangal. Sa isang liblib na bahagi ng Laguna, sa isang maliit na dampa na halos hindi na kinakaya ang bawat pagsubok ng panahon, namumuhay ang mag-amang Mang Pedro at Peter. Ang kanilang buhay ay simple, puno ng paghihirap, ngunit higit sa lahat, puno ng pagmamahalan. Si Mang Pedro, sa kabila ng kanyang katandaan at panginginig ng mga tuhod, ay patuloy na nagsisikap sa bukid. Habang si Peter naman ay nagtatrabaho sa isang construction site sa bayan, bitbit ang pangarap na balang araw ay makakaahon sila sa kahirapan. Ngunit ang kanilang pagiging mahirap ay naging mitya ng pang-aapi mula sa kanilang sariling kamag-anak. Tuwing may pagtitipon o okasyon, sila ang laging pinupuntirya, ang tampulan ng panunuya at paghamak. Isang araw, dumating ang isang sulat. Galing ito sa pamilya ni Aling Nena, ang pinsan ni Mang Pedro na nasa kabilang bayan. Mayroong malaking handaan para sa ika-50 anibersaryo ng kasal ng kanilang tiya at tiyo. Peter, anak, may imbitasyon tayo mula kay Aling Nena. Handaan daw para sa anibersaryo ni na Tia Elena at Tiyo Ben. Handaan po? Sana naman po ay walang pasaring na naman doon. Naaalala ko pa po nung nakaraang Pasko. Halos hindi na po tayo makahinga sa dami ng kanilang mga salita. Hayaan mo na, anak. Kamag-anak pa rin natin sila. Mahalaga ang pagdalo. Baka sakali, nagbago na sila. Ngunit malalim ang hinala ni Peter. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga nakaraan. Ang mga sulyap na puno ng pangalipusta. Ang mga bulong-bulungan sa tuwing lalapit sila. At ang pakiramdam na para silang mga panauhin na hindi naman talaga welcome. Makalipas ang ilang araw, habang papalapit ang araw ng handaan, nagkaroon ng pagkakataong makausap ni Peter ang isa sa kanilang mga kamag-anak, si Mang Tonyo. Pinsan din ni Mang Pedro na kilala sa kanyang pagiging madaldal. Magandang araw po, Mang Tonyo. Sa Sabado na po palang handaan. Papunta kayo. Kailangan nga pala ng tagahugas ng pinggan doon. Marami-rami yon. Alam mo na, ang daming tao. At syempre, hindi na rin naman kayo kailangan pang magdala ng regalo. Ang presensya niyo lang, sapat na. Mahirap lang naman kayo, kaya intindihin na lang namin. Ganun po ba? Sige po, Mang Tonyo. Umuwi si Peter na mabigat ang loob. Ang narinig niya ay kumpirmasyon sa kanyang hinala. Ang imbitasyon ay hindi isang tunay na pag-anyaya, kundi isang paraan upang magkaroon sila ng tagahugas ng pinggan at muling ipamukha sa kanila ang kanilang kalagayan.
Tatay, hindi po tayo dapat pumunta. Narinig ko po kay Mang Tonyo. Kailangan lang po nila tayo doon para magugas ng pinggan. Ano? Ganon ba ang tingin nila sa atin, anak? Na tayo ay kailangan lang nila kapag may kailangan silang gawin? Opo, tatay. Masakit po. Pero iyon pong totoo. Hindi po nila tayo ginagalang. Akala ko nagbago na sila. Akala ko lang pala. Akala ko ay sapat na ang dugo na nagdudugtong sa atin. Ngunit mukhang mali ako. Sige anak, hindi tayo pupunta. Hindi ko kayang makita kang muling saktan ang loob. Hayaan niyo po, tatay. Balang araw, ipapakita po natin sa kanila na hindi ang yaman ang basehan ng pagkatao. Babangon po tayo. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkabigo, isang idea ang unti-unting nabubuo sa isip ni Peter. Isang idea na maaaring magpabago ng lahat. Hindi lamang sa kanilang kalagayan, kundi pati na rin sa pananaw ng kanilang mga kamag-anak. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay tumagos hindi lamang sa pandinig ni Peter, kundi pati na rin sa kanyang puso. Ito ang naging mitya ng isang matinding determinasyon na lampasan ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Ang sakit na naramdaman ay naging gasolina na nagtulak sa kanya upang kumilos. Ngunit paano? Paano babangon ang isang mahirap na binata na walang ibang puhunan kundi ang kanyang pangarap at sipag? Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi lang para sa akin, kundi para kay tatay. Ayoko makita siyang muling masaktan ng mga kamag-anak namin. Sa sumunod na mga araw at linggo, si Peter ay tila nagbago. Mas naging tahimik siya at mas naging abala. Ngunit hindi niya ipinapaalam kay Mang Pedro ang lahat ng kanyang ginagawa. Nais niyang sorpresahin ng kanyang ama at ang lahat ng nanghamak sa kanila. Peter, anak, bakit gabi ka na umuwi? Pagod ka na. Hindi mo na ba iniintindi ang sarili mo? Ayos lang po ako, tatay. May extra job lang po ako para makapag-ipon. Gusto ko po na makabili tayo ng mas masarap na ulam, paminsan-minsan. Hindi naman nagsinungaling si Peter. May extra job nga siya. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa construction site, kung saan siya ay nagbubuhat ng semento at naghahalo ng konkreto sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ay dumediretso siya ng bayan. Doon, may kaibigan siyang nagmamay-ari ng isang maliit na computer shop. Doon siya nag-aaral, nagbabasa at nagsasaliksik. Sa ilalim ng liwanag ng screen ng computer at sa pamamagitan ng internet, natuklasan ni Peter ang mundo ng online selling. Nakita niya ang potensyal nito at ang posibilidad na makapagsimula ng isang negosyo na hindi nangangailangan ng malaking puhunan. Ang kanyang unang produkto, mga native na kakanin at gulay mula sa kanilang lugar. Sigurado ako, magugustuhan nito ng mga tao sa syudad. Sariwa, organic, at gawa pa sa natural na sangkap. Sa tulong ng kanyang kaibigan, gumawa si Peter ng isang online page. Doon niya inilalagay ang mga larawan ng mga produktong galing sa kanilang probinsya. Nagawa ng mga kapitbahay nila at minsan, itinutulong din ni Mang Pedro ang pag-ani ng mga gulay. Peter, anak, bakit mo kinukunan ng litrato yan? Hindi ba't kakainin na lang natin yan? Para po sa isang proyekto, tatay. Basta po makakatulong ito sa atin. At ganoon nga ang nangyari. Unti-unting dumami ang mga order ni Peter. Ang kanyang maliit na online business ay umuusbong. Mula sa mga kakanin, dinagdagan niya ng mga herbal na gamot, mga lokal na handicraft, at iba pang produkto na nagmula sa kanilang probinsya. Hindi na lamang siya ang nagtatrabaho, kundi pati na rin ang ilang kapitbahay na tinulungan niya para maging supplier. Ang bawat sentimo na kinikita niya ay inilalaan niya para sa kanyang pangarap. Nag-ipon siya ng nag-ipon. Ang kanyang payat na katawan ay nagiging mas malakas. At ang kanyang isip ay nagiging mas matalas. Ang mga puyat ay binabayaran ng pag-asa.
Isang taon ang lumipas, ang maliit na computer shop na tinatambayan ni Peter ay naging kanyang tanggapan. Ang kanyang online business ay lumaki. Mula sa pagiging isang online seller, siya ngayon ay isang maliit na negosyante na may sariling delivery system at ilang empleyado. Ngunit nanatili siyang mapagkumbaba at hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Hindi pa rin alam ni Mang Pedro ang buong detalye ng tagumpay ng kanyang anak. Ang alam lang niya, mas gumaganda ang kanilang buhay. Mas nakakakain na sila ng mas masarap. Nakakapagpa-check up na si Mang Pedro sa doktor. At unti-unti nilang pinapagawa ang kanilang maliit na dampa. Peter, anak, ang laki na ng pinagbago ng buhay natin. Salamat sa sipag mo. Salamat din po sa pagmamahal at suporta nyo, tatay. Ang lahat po ng ito ay para sa inyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, mayroon pa ring isang pangako na kailangan niyang tuparin. Ang pangakong patunayan sa kanilang mga kamag-anak na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa yaman at ang paghamak ay may katapusan. Narinig ni Peter mula sa ilang kapitbahay na muling magkakaroon ng malaking pagtitipon ang kanilang mga kamag-anak. Isang reunion na gaganapin sa bahay ni Aling Nena. Ito na ang pagkakataon. Tatay, may mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kailangan po natin maganda. May pupuntahan po tayo sa linggo. Saan naman, anak? Sa reunion po ng ating mga kamag-anak. At sa pagkakataong ito, hindi po tayo magiging tagahugas ng pinggan. Ang mga salita ni Peter ay nagdulot ng pagtataka kay Mang Pedro. Sa reunion po ng ating mga kamag-anak. At sa pagkakataong ito, hindi po tayo magiging tagahugas ng pinggan. Ano ang ibig sabihin ng kanyang anak? Sa loob ng isang taon, maraming pagbabago ang naganap. Ngunit hindi pa rin lubos na naunawaan ni Mang Pedro ang lawak ng tagumpay ni Peter. Ang alam niya lang ay mas maganda na ang kanilang buhay. Ngunit ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng isang mas malalim na plano. Peter, anak, ano bang ibig mong sabihin? Ayoko na kasing makarinig pa ng kung ano-anong salita mula sa kanila. Hindi ko kayang makita ka masaktan ulit. Tatay, pinapangako ko po sa pagkakataong ito. Tayo po ang rerespetuhin nila. Kailangan po nating magpakita. Hindi dahil sa gusto nating ipamukha ang anumang bagay, kundi para malaman nila na hindi nyo kami maaaring tapak-tapakan. Nag-ipon po ako. Nagtrabaho ako ng gusto. At may plano po ako. Sa sumunod na ilang araw, abala si Peter sa pag-aayos ng lahat. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na ihanda ang kanilang sasakyan. Isang sasakyan na sa loob ng isang taon ay nakatago sa isang bodega, malayo sa mga mata ng osisero. Siguraduhin mong malinis at maayos ang lahat. Full tank at ready to go. Walang bahid ng dumi. Kailangan perfect. Sabi ni Peter sa kanyang tauhan. Samantala, sinubukan ni Peter na kumbinsihin si Mang Pedro na sumama. Hindi naging madali dahil sa matinding sakit at kahihiyan na kanilang naranasan noon. Naaalala ko pa nung huli tayong pumunta. Halos hindi ako makatingin sa kanila. Ang mga salitang sinabi ni Aling Nena, ni Mang Tonyo, parang mga bala na tumama sa puso ko. Tatay, alam ko pong masakit. Pero ang sakit na iyon ang nagpatibay sa akin. Ang sakit na iyon ang naging dahilan para magsumikap ako. Hindi ko pa kayo hayaang masaktan ulit. Pakiusap po, sumama na po kayo. Kailangan ko po ang suporta ninyo. At gusto ko pong makita ninyo na hindi tayo habang buhay na aapi-apihin. Sa uli, pumayag si Mang Pedro. Hindi dahil sa gusto niyang gumanti, kundi dahil sa pagmamahal sa kanyang anak at sa tiwala na ibinigay nito sa kanya. Naniwala siya sa mga mata ni Peter, sa determinasyong nakikita niya doon. Dumating ang araw ng reunion. Sa bahay ni Aling Nena, abala ang lahat. Ang mga bisita ay dagsa. Puno ng tawanan at ingay.
Gaya ng dati, ang pamilya ni Aling Nena ang sentro ng atensyon. Mayayabang na ipinapakita ang kanilang mga bagong gamit at sasakyan. Si Mang Tonyo. Kakarating lang. Ang bago niyang SUV. Talagang napakagarbo. Mahal na mahal talaga ng mga anak niya. Aba, siyempre. Para sa akin, sulit ang pagod. Hindi tulad ng iba. Halos hindi na nga makakain ng 3 beses sa isang araw. Ang mga salitang ito ay muling nagdulot ng kirot sa puso ng mga nakarinig. Lalo na sa mga kamag-anak na nasa gitna rin ng paghihirap. Ngunit sanay na sila sa gawin ni na Aling Nena at Mang Tonyo. Sa labas ng bahay, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Isang malakas na ugong ng makina ang nagsimulang marinig mula sa di kalayuan. Unti-unting lumalakas ang tunog na para bang isang halimaw na papalapit. Napatingin ang lahat. Napahinto ang kanilang mga kwentuhan. Ano yan? May karera ba dito? Sabi ng isang lalaki. Hindi ko alam. Parang tunog ng isang mamahaling sasakyan. At doon na nga, sa kanto ng kalsada, unti-unting sumilay ang isang kulay dilaw na kotse. Hindi ordinaryong kotse. Ang kulay nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang disenyo nito ay makinis at agresibo. Ito ay isang Lamborghini. Para bang uminto ang oras, ang lahat ng mata ay nakatuon sa papalapit na sasakyan. Naghahanap ang bawat isa sa mga nakasakay. Sino ang mayaman na bumisita sa kanilang reunion? Dahan-dahang uminto ang Lamborghini sa tapat ng gate ng bahay ni Aling Nena. Nagbukas ang pinto at doon lumabas si Peter. Suot ang isang malinis at maayos na polo shirt at pantalon. Iba na ang tindig niya. May kumpiyansa sa kanyang mga mata. At isang ngiti na hindi mo makikita dati. Kasunod niya, dahan-dahang lumabas sa pasahero side si Mang Pedro. Nakasuot ng isang simpleng barong Tagalog, ngunit malinis at planchado. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Ngunit mayroong ding bahid ng pagmamalaki habang tinititigan ang kanyang anak. Ang mga kamag-anak ay tulala. Si Aling Nena, Mang Tonyo at ang iba pa ay nanlalaki ang mga mata. Halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mag-ama na mahirap na inapi-api nila noon ay dumating sakay ng isang Lamborghini. Si Peter! Si Mang Pedro! Sabi ni Aling Nena. Hindi. Imposible! Sabi naman ni Mang Tonyo. Hindi sila nagsalita. Hindi nila alam ang sasabihin. Ang mga nakaraang paghamak, ang mga salitang mayabang, ay biglang bumalik sa kanilang mga alaala. Ang kanilang muka ay pinaghalong gulat, kahihiyan at pagtataka. Si Peter at Mang Pedro ay dahan-dahang lumakad patungo sa gate. Ang bawat takbang nila ay tila nagdadala ng bagong kapangyarihan. Ang dating nakayuko, ngayon ay nakatayo ng tuwid. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang mag-amang Peter at Mang Pedro. Naimbitahan po kami sa reunion. Kalmado ngunit may otoridad na sabi ni Peter. Ang katahimikan ay bumalot sa buong lugar. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ng bawat isa. At ang tunog ng hangin ay dumadaan sa mga dahon ng puno. Ito ang simula ng pagbabago ng pananaw at ang simula ng pagkabunyag ng katotohanan. Ang pagdating ni Peter at Mang Pedro sakay ng Lamborghini ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng selebrasyon. Ang ingay at tawanan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ay nakatingin. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong, nagtataka, at ang ilan ay may halong pagkainggit. Peter! Pedro! Kayo pala! Ang tagal nyo namang dumating! Akala ko hindi na kayo sisipat. Sino ang may-ari ng magandang sasakyang yan? Kayo ba ang pinakiusapan na mag-park? Sabi ni Aling Nena.
Ang pagtatangka ni Aling Nena na ibalik sa dati ang sitwasyon na ituring ang mag-ama na parang wala lang ay hindi nagtagumpay. Ang lahat ay nakasaksi sa pagbaba ni na Peter at Mang Pedro mula sa marangyang sasakyan. Aling Nena, magandang araw po. Siyempre po, sisipot kami. At sa tanong niyo po kung sinong may-ari ng sasakyan, akin po yan. Nagulantang ang lahat sa sagot ni Peter. Ang bulungan ay unti-unting nagsimulang kumalat. Akin po ito. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Mang Pedro, habang isang matalim na pananabik naman sa pandinig ng kanilang mga kamag-anak. Peter, ikaw pala. Aba, nagbibiro ka yata. Saan ka naman nakakita ng ganyang sasakyan? Baka naman pinark mo lang yan dyan at nakisakay ka lang. Mang Tonyo, hindi po ako nagbibiro. Sarili ko po itong Lamborghini. Pinaghirapan ko po. Ang mga mata ni Mang Tonyo ay nanlaki. Ang iba pang kamag-anak ay nagsimulang magbulungan. Nagtatanong kung paano nangyari ang imposibleng ito. Ang dating mahirap, payat na Peter na nagtatrabaho sa construction site ay may Lamborghini na. Sus, Maria Josep. Baka naman nanalo sa loto. Pero kailan pa? Hindi naman namin narinig. Sabi ng isang pinsan ni Mang Pedro na kilala sa kanyang pagiging tsismosa, si Elsa. Sa gitna ng mga bulungan at pagtataka, si Mang Pedro ay tumayo ng matuwid. Ang dating pagkapahiya na nararamdaman niya tuwing kaharap ang mga kamag-anak ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pagmamalaki. Ang anak niya na pinipilit na hamakin ng mga ito ay nakatayo ngayon sa harap nila. May dignidad at katayuan. Sige na, Peter. Pasok na kayo. Huwag niyo na kaming binibira. Baka naman na traffic lang yun totoong may-ari ng Lamborghini at pinakiusapan kang ipark yan dyan. Nako, alam mo na, ang dami naming bisita. Kailangan na maraming tagahugas ng pinggan. Muling sambit ni Aling Nena. Ang mga salitang ito ni Aling Nena ay parang isang kutsilyo na muling sumaksak sa puso ni Mang Pedro. Ang parehong linya na narinig niya mula kay Mang Tonyo noon, ang parehong paghamak ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito masakit, kundi nakakainis. Aling Nena, sa pagkakataong ito, hindi po kami narito para maghugas ng pinggan. Dumalo po kami bilang mga imbitado. At kung may naghugas po ng pinggan, sigurado po akong binabayaran sila ng tama at may dignidad. Tumahimik muli ang paligid. Ang tapang ng pananalita ni Peter ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Ang dating tahimik na Peter ay nagkaroon ng tinig. At ang tinig na iyon ay may bigat. Peter, masyado ka namang seryoso. Biro lang yun ni Nena. Halika, pasok na kayo. Gusto naming malaman kung ano ang nangyari sa'yo. Bigla ka na lang nagka-Lamborghini. Nagtatrabaho ka pa ba sa construction? Ang mga tanong ni Mang Tonyo ay parang mga tirada na gustong kumpirmahin ang kanyang hinala na imposibleng umasenso si Peter. Mang Tonyo, Aling Nena, at sa inyong lahat po. Opo, nagtatrabaho pa rin po ako. Ngunit hindi na po sa construction site. Mayroon na po akong sariling kumpanya. Isang online e-commerce platform na nagbebenta ng mga produkto mula sa ating probinsya. Ang pagbubunyag ni Peter ay nagdulot ng panibagong sorpresa. Hindi na lang basta mayaman, kundi isa ng negosyante. Ang dating itinuturing na mahirap at walang patutunguhan, ngayon ay nagtagumpay na. Kumpanya? Online? Ano yon? Opo, Aling Nena. Nagbebenta po kami ng mga kakanin, gulay, at iba pang produkto ng mga magsasaka natin dito sa Laguna, sa mga tao sa Maynila at karatig lugar. Malaki pong naitutulong nito sa ating mga kababayan. Ang mga kamag-anak ay walang masabi. Ang kanilang paghamak noon ay bumalik sa kanila tulad ng isang bumerang.
Ang kanilang pagtataka ay napalitan ng isang halo-halong emosyon, inggit, pagsisisi, at paghanga. Ang anak ko. Hindi nyo lang alam kung gaano kasipag ang anak kong ito. Proud na sabi ni Mang Pedro. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakapagsalita si Aling Nena at Mang Tonyo. Ang kanilang mga bibig ay nakabuka. Ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Peter, na para bang nakakita sila ng isang multo. Ang tagumpay po ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka. Nasusukat po ito sa kung paano mo ginagamit ang iyong sarili para umasenso at matulungan ang iba. At higit sa lahat, ang tunay na tagumpay po ay ang pagmamahal at respeto na ibinibigay mo sa iyong kapwa. Ang mensaheng ito ni Peter ay tumagos sa puso ng ilan sa mga kamag-anak. Nagsimula silang mag-isip. Nagsimulang makaramdam ng kahihiyan sa kanilang mga nakaraang gawi. Ngunit ang iba, lalo na sina Aling Nena at Mang Tonyo, ay tila nababalot pa rin ng kanilang pagmamataas at inggit. Ang reunion na dapat sana ay puno ng saya at selebrasyon ay naging isang arena ng pagbunyag ng katotohanan. At ito pa lamang ang simula ng pagbabago sa pananaw ng kanilang mga kamag-anak. Ang mga salita ni Peter ay nagdulot ng isang malalim na pagmumuni-muni sa karamihan ng mga kamag-anak. Ang dating baluktot na pananaw sa kahirapan at yaman ay unti-unting nabubuwag. Ngunit may ilan pa rin, gaya ni na Aling Nena at Mang Tonyo, na tila hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong gulat, inggit at pagtatangka pa ring hanapan ng butas ang tagumpay ni Peter. Sas! Peter! Kung totoo ngang may kumpanya ka, bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit hindi mo kami tinulungan? Dugot laman mo kami, di ba? Ang tanong ni Aling Nena ay nagdulot ng panibagong katahimikan. Ang iba ay nakatingin kay Peter. Naghihintay ng kanyang sagot. Ito ang pagkakataon ni Peter na ipaliwanag ang kanyang mga desisyon. Aling Nena, ang pagtulong po ay hindi hinihingi. Ibinibigay po yan ng kusa. At sa totoo lang po, sinubukan ko po kayong tulungan noon. Naaalala niyo po ba nung una kong sinabi sa inyo tungkol sa aking idea sa online selling? Noong naghahanap pa po ako ng inspirasyon at suporta. Bumalik sa alaala ni Aling Nena ang pangyayaring iyon. Ilang taon na ang nakalipas, sinubukan ni Peter na magpaliwanag tungkol sa kanyang pangarap, ngunit pinagtatawanan lamang siya ni Aling Nena at pinagsabihan na maghanap na lang ng totoong trabaho. Ang sabi niyo po noon, walang kwenta yan, Peter. Magtrabaho ka na lang sa bukid. Wala kang mapapala dyan. Ang sabi niyo po, kahit kailan, mahirap ka pa rin. Huwag kang mangarap ng malaki. Ang mga salitang iyon ay parang isang ampas sa mukha ni Aling Nena. Ang kanyang mukha ay namula sa kahiyan. Naaalala ng lahat ang mga salitang iyon dahil madalas itong lumabas sa bibig ni Aling Nena tuwing may nakikita siyang mas mababa sa kanya. Hindi po ako nagpakita na maaga, Aling Nena, dahil gusto ko pong patunayan sa inyo ng determinasyon, sipag at pananampalataya sa sarili ay mas malakas kaysa sa anumang paghamak. Ginawa ko po ito hindi para ipamukha sa inyo ang anumang bagay, kundi para patunayan ng bawat isa sa atin ay may potensyal na magtagumpay, ano man ang ating kalagayan sa buhay. Ang mga salita ni Peter ay tumagos sa puso ng karamihan. Ang ilan ay nagsimulang umiyak, marahil sa pagsisisi o sa paghanga. Kung ganon, bakit mo kami pinupuntahan ngayon? Para ipagyabang ang Lamborghini mo? Mang Tonyo, hindi po para magyabang. Dumating po ako dahil may kailangan po akong ipaalam sa inyo. Lalo na sa iyo at kay Aling Nena. Ang reunion na ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa atin. Mas lalong nagulat ang lahat. Ano pa ang sasabihin ni Peter? Alam kong naaalala niyo po ang aking lola, ang ina ni tatay, si Lola Maria. Siya po ang may-ari ng lupang kinatatayuan nitong bahay ni Aling Nena at ang lahat ng lupa sa paligid nito. Para bang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat.
Ang kanilang mga mata ay nanlaki. Ang kanilang mga bibig ay nakabuka. Ang lupang kinatatayuan ng buong compound na pinagyayabang ni na Aling Nena sa kanila ay pag-aari pa pala ng lola ni Peter. Ano? Anong pinagsasabi mo, Peter? Amin to. Ito ang mana namin. Galit na sabi ni Aling Nena. Aling Nena, mayroon po akong mga dokumento. Ang lupa pong ito ay ipinangalan sa aking lola. Nang siya po ay pumanaw, naipasa po ito sa kanyang nag-iisang anak, ang aking tatay, si Mang Pedro. Sa pagbubunyag na ito, kinuha ni Peter ang isang folder mula sa kanyang sasakyan. Naglalaman ito ng mga titulo ng lupa, mga legal na dokumento at isang kopya ng last will and testament. Ipinakita niya ito sa lahat dahan-dahan. Narito po, ang pangalan ni Pedro Santos, ang aking tatay, ang tunay na may-ari ng lupang ito. Bumagsak ang mundo ni na Aling Nena at Mang Tonyo. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang kanilang mga bibig ay hindi makapagsalita. Ang mga kasinungalingan at paghamak sa kanilang ipinunla sa loob ng maraming taon ay biglang bumalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Ang kanilang pagmamataas ay gumuho sa isang iglap. Anak, totoo ba ito? Hindi makapaniwalang sabi ni Mang Pedro. Opo tatay, matagal na po itong nakatago. Hindi ko po ito ipinayag kaagad dahil ayaw ko po na magdulot ito ng gulo. Ngunit dumating po ang pagkakataon na kailangan na nating ipaalam ang katotohanan sa lahat. Ang iba pang kamag-anak ay nagsimulang magsisihan. Ang ilan ay lumapit kay Mang Pedro. Humihingi ng tawad sa kanilang mga pagkukulang at sa pagpayag na hamakin siya at si Peter sa loob ng maraming taon. Hindi po ako nagpunta dito para kunin ang lupang ito. Ginawa ko po ito para malaman ninyo na ang paghamak sa kapwa ay hindi tama. Ginawa ko po ito para malaman ninyo na ang bawat isa sa atin ay may dignidad, ano man ang ating kalagayan sa buhay. Dahan-dahang naglakad si Peter patungo sa kanyang Lamborghini. Kasunod si Mang Pedro. Bago sila sumakay, humarap si Peter sa lahat. Ang tunay na yaman po ay hindi nasusukat sa lupa o sa pera. Nasa puso po ito, sa pagmamahal, sa respeto, at sa kakayahang tumulong sa kapwa. Sana po, mula ngayon, matuto tayong pahalagan ng bawat isa, ano man ang ating katayuan sa buhay. Sa uling pagkakataon, umugong ang makina ng Lamborghini. Unti-unting lumayo ang sasakyan. Kasama ang mag-amang dating inapi, ngunit ngayon ay lumisan na may dignidad at pagmamalaki. Ang reunion na iyon ay hindi lamang naging isang selebrasyon, kundi isang aral na hinding-hindi malilimutan ng kanilang mga kamag-anak. Ang bawat isa ay naiwan na puno ng pagmumuni-muni. Ang kanilang mga puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Ang dating pagmamataas ay napalitan ng pagsisisi at ang kanilang pananaw sa buhay ay nagbago magpakailanman. Ang pagdating ng Lamborghini ay hindi lamang nagdala ng gulat, kundi nagdala rin ng katotohanan at aral. At iyon, ang pinakanakakagulat na bunyag sa kwento ng mag-amang inapi na lumisan na may dalang pag-asa at bagong pananaw. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pang mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.